Sinisili po ng ilang kongresista ang pagkuha ng Bureau of Customs sa ilang atleta bilang mga empleyado. Git naman ng BOC, goodwill ambassadors ang turing sa mga atleta na layong ilapit sa publiko ang kagawaran. Nakatutok si Steve Dailisa. Ito ang listahan ng 28 atleta na inimpleyo ng Bureau of Customs sa ilalim ng Special Order 58-2016 na pirmado ni Customs Commissioner Nicanor Faeldon. Si Batangas Representative Reneo Abu ang naglabas ng listahan sa pagdinig ng House Ways and Means Committee kagabi. Kung ipinupunturo kasi ni Faeldon na panirekomenda ang mga kongresista ng mga tauhan sa mga ahensya ng gobyerno, bakit may mga pinasweldo ang BOC para maglaro sa liga ng basketball at volleyball? Hindi naman ito itinanggi ni Faeldon. Before that team was organized, I reported to the office of the COA, Commissioner Aguinaldo, and consulted with him. His advice is it is regular to organize a team of a basketball team of the Bureau. I explained in detail the intention, which is to bring the Bureau of Customs to the people, because the people's perspective of the Bureau of Customs is so corrupt. Para ma-circumvent yung regulasyon, kukuha siya ng mga magagaling na players o mga dating professional players, kukunin mo ng empleyado, bibigyan mo ng sweldo, nasa plantilla mo, para ngayon naglaro, pwedeng lahat ng PBA players ang kalaro mo doon. Naisipasilip ng mga kongresista ang 201 file ng mga atleta kung kwalipikado ba sila sa posisyon at kung may nalabag bang batas ukol dito. Ang mga atleta kasi ipinosisyon sa Office of the Commissioner, Intelligence Office at Import and Assessment Office. Pagtatanggol naman ng BOC, mga goodwill ambassadors daw ang turing sa mga ex-PBA players at iba pang atleta na kumatawan sa BOC sa mga basketball leagues at basketball clinics para mapalapit ang BOC sa mga tao. Kagaya na lang ng kontratang ito ng dating basketballistang si Kenneth Doremdes mula August 1, 2016 hanggang December 31, 2016 na eksklusibong nakuha ng GMA News. Some of them, halimbawa may mga gawain sa isang puerto, maghatid ng papel doon, tapos encode administrative task force, clerical. Pero naniniwala mga kongresista, hindi dapat malihis sa totoong issue ang BOC. Kailangan daw matunton at mapanagot ang nagkulang nang lumusot ang 18 crates na posibleng naglalaman ng may 22 billion pesos worth ng shabu. Bukod pa raw ito sa 6 billion pesos na shabu na lumusot sa express lane ng Customs na narecover sa kinwestyong raid ng BOC. According to the E2M document, there were supposed to be 23 packages of mold. 5 lang ang nahuli nila. Nasaan yung 18? That can potentially tantamount to more than 2 tons of shabu that may be in the market. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.